Alam natin na marami sa ating mga ama sa lupa ay mabubuting ama. Alam natin yon. Hindi maikakaila na mas marami pa rin ang mabubuting ama kaysa sa hindi. Subalit kahit gaano kabuti ang ating ama sa lupa, mayroon pa rin tayong makikita sa kanila na kakulangan at kahinaan. Kaya kahit gaano kabuti ang ama na mayroon tayo dito sa lupa, hindi pa rin kayang tumbasan nila ang kabutihan ng ating ama na nasa langit. Isa sa titulo na huwag nating kalilimutan patungkol sa ating Diyos ay ang kanyang pagiging ama. Ang ating ama sa langit, siya ay mabuting ama. Amen. Alam niyo, kahit tayo mga magulang, tayo mga ama, especially sa mga ama, kahit anong effort ang ibigay natin sa ating mga anak, magkukulang at magkukulang pa rin tayo kasi number one, hindi tayo Diyos na nakakaalam kung ano ba talaga ang kailangan ng ating mga anak. Yes, nagpo-provide tayo financially, nagpo-provide tayo sa mga anak natin ng materially, pero hindi natin kayang abutin yung emotional at spiritual na kanilang kalalagayan. Tama po ba? Yun ang kailangan natin malaman ngayon. So, ang Diyos natin na pag-aaralan ngayon ay hindi lang basta siya ama, kundi siya yung pinakamabuting ama na nasa langit. Humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sino po ang kakatok, sino ang hahanap at sino ho ang hihingi? Tayo. So trabaho natin, pananagutan natin, responsibility ng mga anak ng Diyos na humingi sa Diyos. Anong kulang sa'yo? Humingi ka sa Diyos. Lord, wala ako ngayon ng gantong bagay. Humingi ka sa Diyos kasi yun ang iyong pananagutan. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, wala pa kayong natatanggap hanggang ngayon kasi wala pa kayong hinihingi sa Diyos Ama sa pangalan ko. Sabi ni Jesus. So ngayon yung part muna natin. Sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan, sure na bibigyan. Humanap kayo at kayo makatatagpo, humatok kayo at kayo pagbubuksan, yan ang pangako ng Panginoon. Ano lang ang trabaho natin? Humingi, humanap at kumatok. Yun lang ang trabaho natin. Trabaho ng Diyos, yung pangalawa. Anong trabaho ng Diyos? Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, trabaho ng Diyos ang magbigay. Amen. Kung nag-ask ka sa Panginoon, Lord, gusto ko nito, Panginoon, pahingi nito, trabaho mo yun. Ang trabaho ng Diyos, bigyan ka ng iyong hinihingi. Ang bawat humahanap ay makatatagpo at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Yun ang trabaho ng Diyos. Kaya balikan natin. He is a responsible Father. Yung ating responsibility pag ginawa mo, ito ang gagawin ni Lord. God is aware to meet our needs. Imposibleng hindi ng Panginoon katagpuin ang pangangailangan mo kung nag-knock, nag-ask at nagsika sa Kanya. Imposible. Dahil kung ang tatay natin sa sanlibutan, yung tatay natin sa laman, pupuntahan mo, hihingan mo ng mga bagay na kulang sa'yo, hindi ka pahihindihan, lalo't meron naman siya. How much ang Diyos na mayroon ng lahat ng bagay? Amen po ba? Mayroon po bang bagay na wala ang Diyos? Lalo kung ang paghihingin mo sa Panginoon ay isang bagay na makabubuti sa'yo, hindi ka pahihindihan ng Diyos. He is a responsible Father because God is aware to meet our needs. Sinigurado ng Biblia na ang Diyos ay mabuting Ama dahil siya ay responsableng Ama na alisto at batid kung ano yung mga pangangailangan ng kanyang anak. Ano ba ang pangangailangan mo ngayon? Name it. Emotionally, spiritually, materially, financially, lahat ng yan, pwede mo idulog sa Diyos. Although hindi siya bababa para katagpuin ka, hindi siya bababa mula sa langit para kausapin ka, pero gagamit siya ng mga tao para tugunin ang iyong mga pangangailangan. Tunay ang Diyos na pinag-aaralan natin. Ang ating Ama sa langit ay mabuti dahil alam niya ang pinakamakabubuti sa anak niya. Amen. Amen po ba? Binibigyan ng Diyos ang mga anak niya at ibibigyan niya ang mga anak niya ng mga bagay na makabubuti lang. Amen. Gaano kaya ang inyong Ama na nasa langit, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa Kanya. Bibigay ng Diyos yung mabubuting bagay sa mga anak na humihingi sa Kanya. Tingnan niyo po ang conclusion natin. Sabi dito, He gives them what they need and not what harms them. Okay? He gives them what they need and not what harms them. So binibigay ng Panginoon at bibigyan ng Panginoon ng mga anak niya na humingi sa Kanya ng mga bagay na mabubuti lamang. Hindi ng Panginoon ibibigay yung isang bagay na hihingi natin na maaari nating ikasama.
Ano sabi dito? Hindi niya ibibigay ang isang bagay na hinihingi natin na ikapapahamak natin. Isa pa sa dahilan kung bakit tayo mga tatay sa lupa ay daig ng ating tatay sa langit dahil may mga bagay na gusto lagi natin ibigay sa mga anak natin dahil gusto ng anak natin. Mali. Hindi lahat ng gusto ng anak natin na ibigay natin sa kanila, kailangan hindi mo lahat ibibigay. Kailangan marunong ka makadiscern. Kailangan marunong kang makaunawa kung ito bang bagay na to pag binigay ko sa anak ko, ikabubuti ba niya? Minsan yun ang kulang sa ating mga magulang sa laman. Kaya mga tatay, gusto niyo maging mabuting tatay, huwag lahat ng hinihingi ng anak, ibibigay niyo. Okay po ba? Lahat naman tayo ho may mga anak. At may mga anak talaga tayo ho na kung ano-ano ang hinihingi sa buhay. Sana ho, mga magulang, mga tatay na nandito, tularan natin ang ating Ama sa Langit. Hindi lahat ng bagay na hinihingi ng ating mga anak, dapat natin ibigay. Kailangan magkaroon tayo ng discernment. Ma-discern natin yung mga bagay na hindi na kailangan at hindi nila kailangan. Mahalaga na kilala natin ang ating tatay at nanay dito sa lupa. Subalit higit na mas mahalaga na kilala natin ang ating Ama na nasa langit. Paano natin siya lalo pang makilala? Babalikan ko lang mo, nagbabasa pa po ba kayo ng Biblia? Dahil ang Biblia lang ang patuloy na magpapakilala sa iyo kung sino si God. Ang Biblia lang ang magsasabi sa iyo kung sino yung Diyos na sinasamba natin at kung sino yung Ama na sinasabi natin sa langit. Ang Biblia lang. Nagdi-devotion pa ba tayo? Nagpi-pray pa ba tayo? Okay? Sabi dito, ang ating Ama sa langit ay higit na mabuti kaysa ating mga magulang sa lupa. Higit niyang alam ang mga bagay na kailangan at makabubuti sa atin. Yung mga magulang natin sa lupa, kaya lang mag-supply ng mga bagay na hanggang sa lupa lang. Pero yung ating Ama sa langit, kaya mag-supply ng mga bagay na eternal. Yun yung isang bagay na gusto kong ipaalala sa inyo. Ang Diyos ay kayang mag-supply ng isang bagay na mas marami kaysa kayang ibigay ng ating mga magulang sa lupa. Hindi niya tayo tutugunin sa ating mga panalangin, ikapapahamak natin kahit anong luhod natin. Kaya huwag nating ipilit ang mga bagay na gusto natin pero hindi naman talaga para sa atin at maaaring ikapahamak pa natin. Tama ho na humingi sa Diyos. Tama ho na kumatok sa Diyos. Tama ho na hanapin siya, pero mali na ipilit natin yung bagay na gusto lang natin. Ang ating dapat gawin, sabihin natin sa Panginoon, let your will be done. Napakahalaga ng salitang kalooban mo maganap o mangyari dahil ibig nitong sabihin, una, lubos nating ginagalang siya bilang ating mabuting magulang. Yung mga magulang nga natin sa laman, nagpapaalam tayo, sinisecure natin na itong ating prayer ay connected sa kanilang gusto. Pero minsan may mga sa magulang, nagkakamali pa sila kasi bakit po tao lang sila at hindi rin nila alam kung ano yung kalooban talaga maganda para sa kanilang mga anak. Pero sa Diyos, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano yung pinaka-the best na will niya para sa iyo. Amen po ba? Alam ng Diyos ang pinaka-the best na will niya para sa iyo. Okay? Sabi dito, lubos tayo magtiwala sa Diyos na ating Ama na higit na nakakaalam ng mas makabubuti para sa atin. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Dahil ang Diyos natin, He knows yung best para sa atin. Alam ng Diyos ang pinaka-the best na bagay para po sa atin. Lubos tayo magtiwala sa ating mabuting Ama na nasa langit dahil siya ay responsableng Ama. Pangalawa, dahil alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa ating mga anak niya at siya ang nagpapakita ng magandang halimbawa para sundin at tularan nating mga anak niya. Last na hamon, ipakita natin sa iba ang ugali ng ating mabuting Ama sa langit. Ang ating mabuting Ama sa langit ay hindi kailanman nakita at magpapakita sa isang tao. Pero sa pamamagitan ng ating mga tamang pamumuhay at mga buhay na patotoo, tayo po ang magpapakita ng Diyos na hindi nakikita. Sa pamamagitan ng ating tamang pamumuhay, sa pamamagitan ng ating buhay na patotoo, yung Diyos na hindi nakikita, makikita ng mga tao sa ating paligid.